Magandang umaga po sa atin lahat mga kapatid. May gagawin tayong DB Audio na amplifier. Maganda ito mga bro. Ito yung bagong model ng DB Audio. Problema nito mga bro ay nabasa nung nakaraang bagyo pa raw to. Nung unang bagyong malakas. Anong pangalan na bagyo ba yun? Nabaha daw sila. Maganda ang forma dito sa labas mga bro. Kaya lang hindi kagandahan pagdating na dito sa main amp yan, oh. Nadali ng baha yan, kinalawang yung pinaka mainboard. Marami siyang kinalawang na mga parts pati sa kabila. Malakas pa naman to na amp mga bro sa tingin ko, kasi ang ginagamit na filter capacitor ay ano ba nakasulat dyan? 10,000 microfarad na 80 volts. Yan, di ba makikita? Yan, 80 volts. Tapos malaki rin yung transformer niya. Tapos ang output nito ay 6-6, bali 12 kabilaan mga bro. Malaki ang mga ano nito, 5200 ang gamit nito. Saka 2SA 1943 yan mga output niya. Kaya lang grabing kalawang talaga mga bro. Kahapon pa ito dinala mga bro, kaya lang ngayon ko lang nabuksan dahil may ginawa kong TV kahapon. Hindi nahabol. Kaya tinawagan ito may-ari. Nabahaan nga daw to. Tinanong ko sila kasi basa, kinalawang. Nabahaan nga daw talaga to. Nalinisan nila sa labas. Ang problema yung sa loob, hindi nila nasabon. Bago nila dapat binilad para hindi magkaroon ng kalawang. Tumagal na. Kailan pa yung bagyo? Mukhang nakaraang ano pa yun? Buwan ba yun? Ngayon dami ng kinalawang na pisa kasi hindi naagapan kami sa paglinis. So sa ngayon, na pinalam ko sa may-ari, bali babaklasin lang muna natin lahat ng pinaka mainboard, pati yung tone control dito lahat mga bro, babaklasin natin lahat. Kasi sabunin natin yan, paliguan natin ng sabon yung pinaka ano, mga board nya dahil puro kalawang, para tanggal natin yung kalawang para luminis. Sigurado yun, pag na-brush natin yan, may magkatanggalan ng mga resistor yan, ng mga kinalawang ng mga resistor. Pag nagalaw ng konti yan, maaaring putol na yan. Kaya sa ngayon, ang gagawin lang natin, baklasin muna natin, mamayang gabi ko na sabunin ito. Para malaman kung mapatino pa raw, sabi ng may-ari. Sabi ko nga, medyo bahaba-habang laban ito. Bibigyan mo na niya ako ng mga ilang araw kasi pag nasabot ito, ibibilad pa natin mga kalahating araw man lang pag maganda ang araw. Kaya ilang oras man lang, basta maganda yung araw, kailan tuyong-tuyo na siya bago natin i-troubleshoot. Tapos may nakita pa tayong sunog na parts dito, may sunog na resistor. Sigurado may dama yan, isa-isahin pa natin yung mga katabing transistor. Pero bago natin i-troubleshoot yan, sabunin muna natin. Sa ngayon, babaklasin na muna natin to lahat para makita natin yung kabuuan ng damage itong amplifier. Medyo marami-rami talaga yan. Halos lahat yan baklas. Sayang kung hindi nila na ataas kaagad bago tumaas yung baha. Bagong model pa ng mga bro ng DB Audio. Gawa pala ng Astron ito. Yan. DB Audio by Astron. May Bluetooth na to mga bro. So babaklasin lang muna natin mga bro, no? Para magkaalaman na. Para malaman natin kung pati ilalim kasi nito nasilip po. Grabing kalawang din, no? Kaya baklasin natin yung tone control pati sa mic. Lahat ng function yan, babaklasin natin lahat. Yan, no? Pati ilalim talaga, grabe. Kaya sana mapatino pa natin to. Pumayag naman may-ari na hingi ka naman ng ilang araw. Tingnan natin kung mapatino natin ito. Tuloy natin mga bro. Yan na, nabaklas na natin mga bro. Binaklas na natin lahat. Lahat, napakarami mga bro. Ganyan karami yung ano niyan, isang sopot. Mga tornilyo, pati mga knobs. Yan ang damage ng bagyong nakaraan, ano. Daming kalawan. Ito yun sa tone control na section.
Sa mic pala, sa mic preamp. Yan mga bro, sa mic ito lahat. Yan, tingnan mo naman yung mga damage dyan mga bro, grabe. Puro kalawang. Pag hindi mo sinabon yan, hindi natin mapapatino yan pag ganyan. Kailangan sabunin talaga yan para matanggal yung mga kalawang. Yan o. Tapos ito naman yung sa tone control natin. Sa bus treble o. Yan mga bro. Halos lahat talaga may damage. Yan o. Kaya matindi mga bro. Malupit ang damage niyan. Tapos yung pinaka-main amp, ganun din pala, pati sa ilalim mga bro. At sa ilalim, kailangan tanggalin pala natin yung mga output. Yung mga sahit, tanggalin natin yung heatsink na yan para ma-check din natin ang output kung may damage. Kasi sa ilalim may mga kalawang din para mapagsabon, mabaklas, malinis natin. So, ganun lang. So, tuloy natin mga bro, no? Nabaklas na natin lahat ng power output transistor dyan na 12. Kasi anim-anim yan mga bro, anim na 2-acid C5200 anim at saka yung A1943 anim din mga bro. So chinik na natin lahat yung kanyang power output transistor. Wala naman tayo nakita ng shorted. Buti binaklas natin kasi maraming kalawang dito sa gitna ng heatsink niya mga bro. Yan o, kita nyo naman. Mula dun sa taas hanggang dito yung mga resistor na maliliit yung tinamaan ng mga kalawang mga bro. Kaya yan ang tama yung binaklas natin para pag nasabon mga isang ano lang malahat patatama sabon natin na mabrush natin na maayos. Pinakita ko na sa inyo yung kanina yung sa tone control at saka yung sa mic preamp na kinalawang din, tinabi ko na muna. So ganun lang, mamayang gabi ko na sabunin to mga bro. Para pag maganda ang araw bukas, ibibilad natin para ma-troubleshoot natin pag luminis na yung pinaka-board na ito. Kasi di natin pwedeng i-troubleshoot ito pag ganyan ano, kalawangin. Hindi natin mapatino yan mga bro. Kaya kailangan sabunin muna natin maigi. Babad natin ito ng sa Ariel para kumintab bago brasin ng todo. Babad ng ilang minuto sa tubig na may sabon para pag binrush mo yan malinis na makintab na uli yan. Ano na ang paraan dyan para ano. Buti walang output na tinamaan kasi may nakita nga tayong resistor, dalawa pala yung sunog dito. Itong resistor na ito mayroon pa rito mga bro. Yan, pustado. Kaya lahat na nakakabit dyan, check natin yung mga transistor dyan, isa-isahin natin. Kasi pag umusok ang resistor, ibig sabihin may shorted dyan kadalasan. Kaya umusok yung resistor. May shorted na transistor kadalasan. Kaya uusok yung ating resistor. So yan lang muna mga bro, no? Update lang natin. Pakita ko rin sa inyo ito paano pag sinapunan natin to. Tapos gagawa na lang tayo ng panibagong part 2 ng ating video pag na-troubleshoot na natin hanggang mapaandar natin kung mapagana natin mga bro. Kasi medyo mahaba ang laban ito. Tama ito 3 to 4 days kasi bukas bibigat muna natin. Kaalaman na yan kung mapatunog ba natin. So update lang ulit mga bro pamaya pag sinabon natin mamayang gabi. Babad natin yung pagkita ko sa inyo paano ibabad dyan sa sabon. Tapos paano natin panlawan para kumintab. So ito na mga bro, kasalukuyan natin nilabhan yung pinaka-board ng ginagawa natin na DB Audio na amplifier. Dito tayo sa bahay mga bro. Dito ko binras kasi medyo maulan sa sa shop, Hindi magandang panahon kaya dinala ko na nandito sa bahay. Yan Bali binras na natin yan, nilagyan natin sabon. Maya kunti banlawan na natin para luminis talaga yung pinaka-board. Yan lahat yan, binras ko na yan mga bro. Ulitin na lang natin yan pag mayroong
pang natirang kalawang. Yan, maya kunti. Tirahin na natin ang banlaw yan. Para makintab yung board niya. Sinira natin ang powder yan na ano. Kulit na naman yung dalawa kong pusa. Talagang maraming kalawang mga bro. Update ko na lang kayo mamaya pag binilaban-lawan na natin yan. So ito na mga bro, na sabunan natin to kagabi tong ating ginagawa na DBE audio na amplifier. Yan, medyo luminis-linis na siya, kaya lang yung medyo mga kalawang talaga, kapit na kapit. Inalis sa sabon. So kailangan ng tirahin natin ang WD-40 yan para matanggal yung kalawang, no? Problema, naubusan yung hardware. Bukas pa tayo makabili, hanap pa tayo sa ibang hardware. Malapit dito na hardware, naubusan, kaya hindi natin mabugahan ng WD-40. Lalo na dito sa may mic preamp nya. Binabad ko na sa sabon to, hindi maalis yung kalawang talaga. Oh, grabe kapit na kapit. So ang kailangan nito WD-40, bugahan natin to lahat ng mga kalawang dito na portion. Marami talagang kinalawang, kumapit yung kalawang sa ilang linggong na stock simula nung baha. Kung nahugasan sana ito at nahugasan kaagad at nasabon, hindi sana magkaganito to, naagapan sana. Kaya lang na-stock pa ng ilang ano. Kaya ang kailangan nito WD-40 para matanggal talaga yung kalawang na ito. So pag nakabili tayo ng WD-40 baka bukas, subugahan na lang natin yan siya. Tapos gagawa na lang tayo ng part 2 dito sa video na to pag napagana na natin, pag na troubleshoot hanggang mapagana. Gagawa tayo ng part 2, so abangan na lang natin yung susunod na kabanata nito. So sa ngayon, hanggang dito lang muna yung video natin mga bro. Kasi gusto na may-ari nito na mapatunog talaga. Kasi bago lang daw talaga to, kasi yung kahan ito napakabago pa eh. Kaya lang talagang inabot ng bagyo, binaha. Inabot, pinasok yung ano nila, mataas yung baha, pero inabot pati amplifier. Hindi nila kaagad na agapan. So abangan na lang natin mga bro sa part 2 nitong amplifier na to na DB audio. Kasi medyo mahaba-haba ang laban talaga nito. Kailangan pa natin tirahin ng ano, WD-40 para matanggal yung mga kalawang sa board na nakakapit na talaga. So maraming salamat po sa inyong panonood sa in-upload natin na video, no? Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat.